Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Panginoong Jesus, sa panibagong umaga. Ngayon ay Saturday. Praise God. At Saturday na. Napakabuti ng ating Panginoong Kristo. Saturday morning here in Houston, Texas. July 5, 2025. Salamat sa ating Panginoong Kristo sa kanyang kabutihan. Salamat sa Diyos. At siya ay tapat sa kanyang mga pangako kahit ano paman ang mangyari sa mundo, kahit ano paman ang mga pagsubok na ating nararanasan, Panginoong Diyos. Ikaw ay Diyos na buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ano man po ang aming mga sitwasyon sa buhay. Yes, Lord. Thank you for everything. For you know what's best for us. You have the best plan for us. Hallelujah. It's Saturday. Yahoo! Ang aking feeling ay Sunday kasi mayroon akong pahinga kahapon. It's Saturday. Saturday pa pala ngayon. Thank you, Lord, sa aking pahinga sa holiday. It's Saturday morning. Saturday morning. Today evening dyan sa Philippines. Welcome dito sa ating live. Ang Diyos ay mabuti. Anuman ang kanyang mga dapat gawin, we surrender everything to the Lord. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo, John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments! Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Quiet moments. Anong sabi dyan? Happy moments. Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Worship God. Painful moments. Trust God. And every moment, thank God. So, at this time, mga ka-Team Jesus, kami ay nasa painful moments. Sabihin ko sa inyo ang aming sitwasyon. No matter what, God is good all the time. We thank you, Lord, for everything. Na tayo ay buhay pa, sapagkat ang ating katawan, kapag ginagamit pa tayo ng Diyos, ay buhay pa tayo, i-sustain niya tayo, mga ka-Team Jesus. Hallelujah! Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Purple Day! I'm sorry, Sis Leah, hindi ko pala na-post yung Bible verse. June 5 pala ngayon si Sis Leah. So, i-post ko yan ngayon, Sis Leah, ha? I'm sorry, Sis.
So yan ay Purple Day ngayon sapagkat ngayon ay Saturday. So salamat sa Diyos sa ating mga buhay at tayo ay gising at tayo ay malakas ang ating pangangatawan, ligtas sa anumang kapahamakan. Oh, hallelujah. God is good all the time and all the time God is good. Kaya nararapat lamang na siya ay ating pasalamatan, siya ay ating purihin, at siya ay ating sambahin. Oh, hallelujah. So tayo ay magpuri. Magpuri tayo mga kating Jesus. Asa na ang iba, ano man ang ating mga sitwasyon, God is good all the time. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus, thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Jesus. You are good at all times. Lord Jesus, salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa pag-iingat mo sa aming mga katawan. Salamat po sa pag-iingat mo sa aming mga buhay. Andito kami gising, ligtas sa anumang kapahamakan. Wala kami sa ospital, naka-oxygen. Father, thank you po sa libreng hangin na inyong ibinigay sa amin. Salamat po.
Salamat po sa kalakasan ng aming pangangatawan. Kaya nandito kami upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming kilalanin, upang ikaw ay aming itaas, upang ikaw ay aming ipakilala sa sanlibutan na ikaw lamang ang Diyos, ikaw lamang. The only way to heaven, the only way to God the Father is the Lord Jesus Christ. At salamat po sa aming libreng kaligtasan. Salamat na isa kami sa iyong mga pinili upang sa ganun po ay maranasan namin ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw, upang sa ganun po ay maranasan namin ang iyong kapayapaan sa kabila ng anumang aming mga kinakaharap na mga pagsubok, sapagkat kami ay naniniwalang walang pagsubok na ibinigay ninyo, hinayaan ninyo nga maranasan namin, Panginoong Hesus, na hindi namin kaya, sapagkat alam mo ang aming limitasyon, at ikaw ay hindi mo kami pinababayaan. Nandiyan ka sa aming kalagitnaan. Glory to God Almighty. Oh, hallelujah. Salamat po sa lahat. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Panginoong Hesus, hayaan mo po na ang iyong presensya, hayaan mo po ang iyong dugo, ang lilinis sa aming mga isipan, sa aming mga puso, upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong presensya sa araw na ito. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan at linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Panginoon. Sinusuko namin sa inyo ang lahat. Ikaw ang nakakaalam ng lahat, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Father God, in the name of Jesus. Dinideklara din namin ang kapatawaran sa mga taong kasala sa amin, Lord, sa mga taong nanloko sa amin, sa mga taong gumawa ng kasamaan sa amin, Panginoon, Lord God. Hindi namin sila tinitreten, hindi namin sila binabalikan, sapagkat ikaw ang tunay na tagahukom, at alam mo po ang sitwasyon, at alam mo po ang totoo. Ikaw, you are a fair judge. Oh, hallelujah. Hallelujah, Father, in the name of Jesus. Thank you so much. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you
in spirit and in truth. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Ikaw lamang po ang nararapat at walang iba. Hallelujah. Nangusap po kayo, itago mo po ang inyong lingkod, Lord Jesus, sa iyong cross upang hindi ako makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan. Hallelujah. Yes, Lord. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang maraos namin ng matiwasay ang iyong Bible study sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat. Ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Ayan. Hello mga kapatid. Kumusta kayong lahat dyan? Nandito na ba kayong lahat? At handa na ba kayo sa ating Bible study? Sa Bible study na. Salamat sa Diyos. Tayo ay nakaraos. Sabado na ngayon. Kahapon mga ka-Team Jesus ay it was a disaster day to us, no? At ang Bible study natin na praise the Lord, to God be the glory sa ating mga kapatid diyan sa Team Jesus Bohol chapter, no, Team Jesus Visayas Bohol chapter, na tinayuan ang kanilang pananampalataya. Ang saya-saya nila doon, no? Maraming mga bata. So yun ay nagpasaya sa amin sa kabila ng aming naranasan na pagsubok. We thank the Lord at mayroon kaming kapayapaan that He is in control of everything. Hallelujah, mga ka-Team Jesus. Kasi kahapon, it was a disastrous day for us. At sinabi ko sa inyo na ang Range Rover, ang baby Rob ng ating Panginoong Jesucristo ay na-restore na, nagkaroon siya ng bagong inayos, ni-rebuild ang engine, in-install, at more or less ay nagbayad tayo ng $16,800 para doon. So, parang bago na si baby Rob ay bago na siya, ang iyang makina at ang ganda ng takbo, mga ka-Team Jesus, no? At sinabi ko sa inyo yan. Subalit, kahapon ng mga 11 o'clock, between 11:30 ay mayroong nangyaring insidente na nandoon si Tito Brian sa kay Rob. Nakasakay siya kasi nga tinitingnan niya yung mga pasyente niya at nandito naman ako sa bahay dahil nga holiday. Ay tiningnan niya yung mga pasyente niya, isang pasyente nang nakita niya. Tapos punta pa sana siya sa ibang mga pasyente, pero hindi umandar si baby Rob. Pinaandar ulit niya, hindi umandar. Subalit ay umusok siya, mga ka-Team Jesus, umusok. So, nandoon sa loob ng sasakyan si Tito Brian na umusok. Unti-unti ay umusok, tapos maya-maya ay lumakas ang usok. So, nakita ni Tito Brian na lumakas na ang usok. Salamat sa Diyos at yung Holy Spirit nag-prompt sa kanya, o lumabas ka, at thank you Lord, at hindi nakalock ang pinto. Kasi most of the time, pag ganyan, pag automatic kasi yan, no? Na mga sasakyan, mga SUVs, automatic yan, nalalak ang pinto. So, hindi mo yan mabuksan. Kaya, napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo kahit ano pa mga sitwasyon ng buhay natin. Nakalabas si Tito Brian kahit na siya ay in pain at ang balance niya ay hindi mabuti. Pero by the grace of God, nung strength ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanya at nakatakbo siya, at nakapunta siya doon sa isang may tree na pwedeng makahide sa kanya. At maya-maya, mga ka-Team Jesus, sumabog ang sasakyan. Si baby Rob ay sumabog. Nasunog si baby Rob, mga ka-Team Jesus. Thank you, Lord, for everything. So,
nakita ninyo yung pagsubok ng Diyos, no? Hindi na yan hinahayaan ng ating Panginoong Diyos na magbibigay siya ng mga pagsubok na hindi natin kaya. So, wala na, sumabog na si Rome. Total na siya, total destruction na si Rome. Hindi na siya magamit. At kababayad lang natin ng $16,800 doon last 2 days, mga ka-Team Jesus. But we give everything to the Lord. The Lord, we said to the Lord, Lord, you give, you take. Ang importante ay si Tito Bryant ay nakalabas ng ligtas. Ibig sabihin nun, sabi ko sa kanya, ibig sabihin nun, Tito Bryant, mahal ka ng Diyos. Iniligtas ka niya. Kasi, posible na madamay siya doon. Dahil kung ang mga automatic na mga sasakyan, yung mga SUVs na yan, pag electrical, nalalak yan, hindi yan nabubuksan. But by the grace of God, bukas at nakatakbo si Tito Bryant. See? Nasa pangalan ko yun. Magbabayad pa ako, mga ka-Team Jesus noon ng $15,000. $15,000 pa ang kailangan naming bayaran doon under my name. Wala na ang sasakyan. Pero alam nyo, yung nandito sa amin yung kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Lord, you take over. You are the right judge. Na saan doon ang pagkakamali? Yung pag-rebuild ng engine? Kasi mechanical at electrical ang dahilan. Yung pag-rebuild ng engine o kaya yung pag-install ng engine. Kasi yung pag-rebuild ng engine, nagbayad tayo doon ng 6,800. Yung pag-install ng engine at pag-ayos ng mga ganito, marami pang inayos yung beamer na yon, no? Bahala na ang Diyos sa kanila. We will be, as the Holy Spirit leads us, we will be filing a suit against them dahil may lusot talaga yan. So we are praying for the Holy Spirit to lead us kung sinong lawyer ang aming lalapitan on that. Kaya yun, we put everything in the hands of the Lord. Ang importante ay ligtas si Tito Bryant at magagamit pa ang kanyang buhay. Ngayon ay under shock pa si Tito Bryant, mga ka-Team Jesus. Under shock pa na. Siya nandoon siya sa loob, na-imagine niya sarili niya, tapos yung nakatakbo siya, tapos nakita niya na grabe na ang usok doon. Buti na lang, nasa intersection siya, nasa gitna siya ng daan nasa traffic light. Yan, no? Tapos, grabe na, kinuna niya ng picture, hindi siya nakakuha ng video kasi, ang importante, inisip niya ay tawagan niya yung mga authorities, yung fire department, yung 199, 911. No? At salamat sa Diyos na tumawag siya sa akin na, mahal ko, call me an Uber because ano nangyari sa'yo? Ako nataranta na ako. Bakit? Ano nangyari sa'yo? I am safe, but Range Rover is not. Lord Jesus, ang iniisip ko, Lord, na disgrasya si Tito Bryant at anong nangyari sa kanya, na mayroon ba siyang mga pain, mayroon ba siyang mga, Panginoon, ingatan mo po si Tito Bryant. Kasi, but nung nag-Uber na kami, naghanap kami ng Uber, wala, hindi ko maano kung saang address ka walang specific address. Ang Uber kasi ay dapat may specific address, yung Uber. Hindi mahanap dito, Panginoon, tulungan mo kami. Sabi niya, ang init dito, hurry up, I need your help. Pupuntahan ko siya. Hindi naman ako marunong mag-drive. Panginoon, make a way for us. Anong gagawin namin? Napakabuti ng Panginoong Jesus. Ito the rescue agad siya, no? Dahil tumawag si Tito Bryant ng 911, ay pumunta doon ang mga pulis at tiningnan yung fire department ang nauna at binuhusan yung robe kasi nga nasunog na siya. So yung harap ng robe talaga ay wala na tunaw siya, melted. But napakabuti ng Panginoon.
may rescue, dumating ang 911 at yung police na dumating doon, sabi niya, oh, do you want me to bring you home? Ah, praise God! Answered prayer yun. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ako makakuha ng Uber dahil walang specific address. Nasa ano siya eh. Nasa daan siya. Di niya alam sa anong address ang gagamitin niya. So, hinatid siya dito ng police. Salamat sa Diyos. God bless yung police na yun na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo para kay Tito Brian, para sa amin. Napakabuti ng Diyos. So, yung yung fire department na ganyan. At, sabi, before sila umuwi, o hinatid siya, sabi niya, anong gusto mo? May mga gamit ka ba doon sa loob? Yes, yung gamit ko para sa mga pasyente ko, yung mga documents, paperworks ng mga pasyente, kailangan ko yun, Medicare, properties, at punishable by law yun, mga ka-Team Jesus. Alam nyo ba anong kabutihan ng Diyos? Hindi nasama sa pagkasunog itong mga dokumento na ito. Yun ang batayan ni Tito Brian sa kanyang mga visits mula sa Lunes hanggang Webes. Hindi nasira, hindi nasama sa pagkasunog yung mga dokumento na yon. To God be the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya nakikita nyo kami kahit na ganito o gano ang laki, milyones ang aming obligasyon dyan, mga ka-Team Jesus, ay nakangiti pa rin kami, nandito pa rin, no? Ang pagsunod natin kay Panginoong Jesucristo sapagkat one way or another, ipinapakita niyang nandyan siya. He is in control of everything. At naniniwala kami na it is a blessing in disguise, mga ka-Team Jesus. So, just hold on to our, o see, kayo, ano bang problema ninyo dyan? Ano bang mga sitwasyon ninyo dyan? Sabihin ninyo financially, ang hirap, ang dami kong utang, ganito, ganyan. Kung ikukumpara dito sa aming mga utang, dito sa aming mga babayaran, mga ka-Team Jesus, nakita nyo yun, iba-iba. Kagabi ay nag-share ng mga testimonies, sila Sis Evelyn, sila Sis Teresita, no, Sis Angeline, sila sino pa yun, si Sis Michelle, sila andoon si Janice, no, mga ka-Team Jesus. Ang sabi nga ni Tito Brian habang siya ay nakikinig, nagme-message siya na lahat tayo ay may pinagdadaanan. Kasi siya, he is under shock. Nakashock pa si Tito Brian. Biruin mo yung ikaw ay nandun sa sasakyan tapos nakita mo na yun na sumabog ang sasakyan. But God is good na niligtas ka sa anumang kapahamakan. Napakabuti ng Diyos. Ganun, no? Sabi niya na lahat tayo ay may pinagdadaanan. Maaring sabihin man natin, sabi niya, ako rin ay sobrang bigat ng aking nararamdaman. Nandoon pa yung pain niya, na under therapy siya, andito pa, nangyari yung sa robe, na-shock siya, na ganyan. But, blessed be the name of the Lord. Sapagkat siya ay Diyos na buhay. At kapag tayo ay naniniwala sa Kanya, anuman ang mangyayari sa buhay, kapit tayo sa Kanya, sa ating pananampalataya sa Kanya, mas piliin natin siya, mga ka-Team Jesus. Anuman ang sitwasyon natin, dahil siya ang mas nakakaalam ng lahat. No? So, ayun. Yun, mga ka-Team Jesus, nakatulog pa rin ako ng maayos kahit na under my name yan at mayroon akong pananagutan dyan, mga ka-Team Jesus. Subalit, Lord, you are in control of everything. Maraming salamat po sa lahat. So, ganun lang yon, no? See? Akala nyo siguro kayo lang ang mga nabibigatan. Akala nyo siguro kayo lang ang naghihirap, kayo lang ang ganito. Kami rin, mga ka-Team Jesus. Subalit, sumusuko ba kami? No turning back tayo para sa ating Panginoong Jesucristo. Ano man ang mangyayari, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So, ang pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Jesucristo ay kailangang palagian. No matter what, Lord, we thank you for everything, for you are in control. So, siya ang may alam ng lahat. Oh, hallelujah.
So tayo ay, pinaalala sa atin kahapon ng banal na espiritu. Kayo ba ay, ano ba ang nais ninyo? Ikaw, gusto nyo bang maging si Philemon? So kung tayo ay maging Philemon, ay maging matulungin tayo at maging mapagbigay at maging tapat sa pagserbisyo natin sa body of Christ, kahit na ano paman ang gagawin, ano paman ang mga pagsubok natin sa buhay. So God is good all the time, mga ka-Team Jesus. Pangahawakan natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo hanggang sa huling yugto ng ating hininga by the grace of God, by the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Tandaan natin, hindi natin kayang gawin yan kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. So it is by the grace of God na we will be able to make it, because we can do all things. Philippians 4:13, we can do all things to Christ who strengthens us. Hallelujah. So tapos na tayo kay Philemon, mga ka-Team Jesus, diba? Kay Philemon 7:3, 7:4, 7:5. So ngayon ay balik naman kami sa pagre-rent ng car, kasi yung isang sasakyan ng Diyos ay tumitigil din siya, kaya hindi namin alam kung ano ang dahilan. But no matter what, tuloy tayo sa ating pagsiservisyo sa ating Panginoong Jesus. Okay, dito tayo. Tayo ay nasa Hebrews na, mga ka-Team Jesus. Welcome tayo. Welcome sa Hebrews. Ang mga mananampalataya sa Hebreo. Oh, hallelujah. So, dito tayo sa chapter 1. Okay, chapter 1, verses 1 to 14. Yan. So, yun ang kunin natin, ang chapter 1, verses 1 to 14. Ayan, Hebrew na tayo, mga ka-Team Jesus. Kaya sino sa inyo dito ang gustong tayuan? Nagbigay na si Sharon ng ano dyan, ng mga kumpleto na ba yun, Sharon? Di ko nakita siya. Ay ipagdasal natin yun, ang provision ng ating Panginoong Jesucristo, nang sa ganoon ay maipadala na kaagad natin. Okay. Ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. So dito tayo sa Hebrews chapter 1, verses 1 to 14. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmamay-ari ng lahat ng bagay. Sa kanya, makikita ang mga nagniningning. Ayan. Ang magmamay-ari ng lahat ng bagay. Ayan, mga ka-Team Jesus. Sa kanya, dito tayo sa 3. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel. Dito tayo sa 4. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel, at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. Sapagkat kailanman wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito, "Ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama."
At wala ring sinabihan ang Diyos ng ganito sa sinumang anghel. Ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. At nang isugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel ay magagawa kong hangin. Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang pagkahari mo'y makatuwiran. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. Titiklopin mo ang mga ito tulad ng isang balabal at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago at mananatili kang buhay magpakailanman. Kalanmay hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Kung ganoon, dito tayo sa 14, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. Amen. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Gabayan mo ang bawat isa. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Mangusap po kayo sa amin. Take over, Holy Spirit. At kontrolin mo po ang aming mga buhay, aming mga sitwasyon, nang ikaw lamang ang marinig. At nang sa ganun po ay mas lalong mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. At nang sa ganoon ay mapurihan namin ang Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. So tandaan natin mga ka-Team Jesus, lahat tayo ay mayroong katungkulan. Kaya tayo ay buhay pa rin hanggang ngayon, nakakalanghap ng sariwang hangin, no, libre, maayos ang ating pangangatawan. Kayo diyan, gabi na, nakaraos kayo sa umaga, no, sila Sis Evelyn, sila Sis Janice, sila Sis Teresita, sila Sis Angeline, sila Sis Michelle, nakaraos sila sa Sabado nila. Ang sarap ng kanilang pagkain doon. Sabi nga ni Tito Brian, ang sarap ng pansit. Pansit, unlimited daw yung kanilang pansit. Unlimited pansit at unlimited tinapay. Ang daming tinapay. Salamat sa Diyos. Sabi ko, Tito Brian, nagbigay kasi ang Panginoong Hesus ng budget dyan. Kaya isinama natin yan sa pinapadala dyan sa Pilipinas every month, no? Every week. Every 15 and 30 ay kasama yan dyan sa budget, Tito Brian. Dahil ano yan, yun nga kasama sa Bible study yan. Wow, praise God. Ang sarap naman ng kanilang pagkain. Si Sis Evelyn ay anong ginawa niya sa pansit? Kinamay pa. Unlimited kamay. Hallelujah, praise the Lord, no? So napakabuti ng Diyos, maraming mga pansit at maraming natuwa doon at maraming nakakain ng mga bata. Di nakapag-bless pa tayo sa Team Jesus Bohol chapter. Kaya congratulations sa ating lahat at naraos natin ang Bible study. Thank you, Jesus. Ngayon yun mga ka-Team Jesus, ano man ang sitwasyon natin, we look positively kung anuman ang
bigger picture, anuman ang mas may plano ang Diyos sa ating mga buhay, kaya tayo ay buhay pa, mga ka-Team Jesus. Ayan sila, nag-enjoy sila doon, nagkaroon pa tayo ng libreng tour. Sabi ko, oy, ang sarap naman dyan. Kasi dapat ngayong weekend, mga ka-Team Jesus, ngayon, pagkatapos ng Bible study natin, ay ang plano namin ay, kasi nga, holiday weekend, no? Ay, sabi ni Tito Brian, last week pa yan, sabi ni Tito Brian, God willing, ano bang gusto mo? Gusto ko ng beach. Yan. Kaya sabi niya, sige, punta tayo sa Galveston, mag-book tayo ng hotel para sa ganoon ay doon tayo matutulog ng Saturday evening at nag-worship tayo ng maaga doon sa isla na yon. Sasakay kami ng barge. Kagaya ng ginawa namin dati ba? Okay, para maaga pa ay makamaligo na ako sa beach, maaga pa, ganyan, wala pang araw. Buti na lang, napakabuti ng Diyos, hindi pa kami nakabook sa hotel, kasi hindi namin yan pwedeng gawin ngayon, dahil nga, ito ang aming sitwasyon. Kaya yon, no, mga ka-Team Jesus, napakabuti ng Diyos. Sabi ko, ang ganda naman, ang sarap naman ng beach nila, na talagang nandiyan sila mismo sa beach, no, sa dagat. Napakabuti ng Diyos. Bang the Lord encourages us kahit na ano man ang sitwasyon namin dito, sinasabi ng Holy Spirit, ayan ang inyong mga bunga. Ayan sila, may maraming pang mga bata, mag-invest tayo dyan sa mga bata na yan. Mag-Sunday school yung mga bata na yan, matuto sila sa salita ng Diyos. Na may magtuturo sa kanila, pwede yan Sis Evelyn, Sunday school, mag-Sunday school na kayo dyan, magturo na kayo dyan ng Sunday school, dyan sa mga anak nyo. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. At budgetan natin sila every week ng kanilang mga snacks din. Hallelujah. God is good all the time. So mayroon na tayong Sunday school for children, Sunday school dyan sa Bohol. Siguro, iwan ko sa Butuan, walang mga bata doon, kaunti lang. Pero doon sa Bohol, marami, kaya yun ang prospect. Siguro dyan sa Leyte, ay mayroon ding maraming mga bata, kaya ituloy natin dito ang Hebreo. Dito tayo sa salita ng Diyos, sinasabi sa salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus, no? Ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. So, sino ang anak ng Diyos? Yan John 3:16. Dati, nung unang panahon, ang pagre-reveal, nagkakaroon ng prophecy, di ba? Kaya nga may prophecy kay Isaiah, prophecy ni Isaiah, ni Habakkuk, ni lahat, maraming mga propita. Doon nire-reveal ng Diyos Ama ang kanyang mga planong gawin sa kanyang mga nilikha. Pero ngayon, sa Bagong Testamento, ang mismong anak ng Diyos ang nakikipag-usap sa atin. Ang mismong anak ng Diyos ang nakikipag-usap sa atin, mga ka-Team Jesus, sa ating mga sa totoong, 'di ba? For 3 years si Panginoong Jesucristo, nung siya ay nag-umpisa sa kanyang ministry dito sa lupa, nung naging 30 years old siya. 30 years old siya. No? Yung 3 sa Biblia ay significant yun. 3, 7, 10. Significant yun. No? Yung 30 years old siya, nang siya ay nag-umpisa sa kanyang, tinawag siya, no, ng Diyos Ama sa kanyang ministry. Bilang tao, nag-enjoy siya sa kanyang pagiging tao nung siya bata pa. Tapos, nung naging 12 years old siya, ay nawala siya, di ba? Tapos, hinanap siya ni Mary at ni Joseph. At sinabi niya doon kay Mary at Joseph, Why are you questioning me? Bakit kayo nagtataka? I am in my Father's house. Kasi nung bata pa siya, 12 years old, na-amaze itong mga Sadducees
itong mga priest, yung mga pari doon sa templo, na-amaze siya, sinong bata ito? Sinong anak ito na pinalibutan siya ng mga Parisiyo, sapagkat sino bang bata ito na alam niya ang salita ng Diyos. 12 years old lang naman siya. Alam niya yung mga nakasulat sa scroll, no? Sa Turan. Sino ang batang ito? Na-amaze yung ang mga Pharisees. At nang mahanap siya after 3 days, sabi niya, I am in my Father's house. Kasi alam niya na anak siya ng Diyos. Ngayon, nagpatuloy siya sa kanyang paglaki hanggang sa kung ano ang nakikita niya kay Mary at kay Joseph. Si Joseph ay isang karpintero, kaya yun ang kanyang namana. Siya rin ay naging karpintero. So nga, gumagawa siya ng bahay, gumagawa siya ng mga furnitures, mga upuan, mesa, at iba pa. Kasi nga siya ay karpintero. So yun ang kanyang trabaho. So ang kanyang mga kapitbahay, ang kanilang lugar, kung mayroong magpapagawa ng mga bahay o ng mga gamit, aparador, mesa, upuan at ano paman, yun ang kanyang trabaho. Ginagawa na yun. So namumuhay si Panginoong Hesus o si Hesus muna bilang tao, karaniwang tao, pero nandoon ang gabay ng banal na Espiritu sa kanya. At nung perfect time na ng Diyos Ama na mag-umpisa na ang kanyang ministry, ayun, umalis siya sa kanyang tahanan. Umalis na siya sa kanyang tahanan. At nilid na siya ng banal na Espiritu doon kay John the Baptist, kung saan si John the Baptist ay ilang taon din siyang nasa wilderness o nasa kaparangan upang sa ganoon ay ihanda ang mundo, ihanda ang Israel sa pagdating ng tagapagligtas. Hallelujah. So kung alam lang natin ba ang flow ng buhay ni Panginoong Kristo, no, kung pinasa ba natin ang Biblia ba series to series, nang sa ganun ay maintindihan natin. So alam na natin na nung time na yon, ready na si Panginoong Kristo, kasi si John the Baptist prepared the way for Jesus ministry. So yung si John the Baptist nag-baptize na siya sa mga tao doon sa Israel bago pa nag-umpisa ang ministry ni Panginoong Kristo. Nag-baptize na siya, sila binabaptismuhan na nga niya yung mga tagasunod ni Kristo na hindi pa niya alam. No? Sila Pedro, sila ganyan, na-baptize na. Hindi man si Jesus ang nagbaptize kina Pedro, kina ang mga disipulo niya, no. Hindi si Jesus. Jesus never baptized anyone sa tubig, no. Si John the Baptist ang nagbaptize sa mga tao. Siya ang nag-prepare para maging handa itong mga taong ito sa pagdating ni Panginoong Kristo, na kung saan sa pamamagitan niya, anong sabi dito? Sa pamamagitan, ngunit nitong mga huling araw, yan ay nasa 2, nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang magmamay-ari ng lahat ng bagay. So, na-ready na ni John the Baptist itong mga taong ito, at siya rin mismo, si Panginoong Kristo, ay nagpabaptismo upang ang propesiya sa pamamagitan, no, nakipag-usap ang Diyos Ama, hindi diretso, kundi sa pamamagitan ng mga prophecy, ng mga propeta sa lumang tipan. At kaya nga yung lahat ng nangyari kay John Baptist, yung pagpanganak kay John, kay Zachariah at kay
Sino yung nanay ni John the Baptist? Si Elizabeth, yung pinsan ni Mary, nandoon yan sa lumang tipan na si John ay maging a baby, a man will prepare the way for the Messiah. Nandoon yan lahat sa lumang tipan. Noon doon nangusap ang Diyos Ama. Pero pagdating sa huling araw sa New Testament, we are on the last days. Sa New Testament, 2,000 years ago until now, ay sa pamamagitan na ng mismo niyang anak, si Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung may ibang mga paniniwala, may ibang mga relihiyon, mga ka-Team Jesus, na hindi sila naniniwala na si Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Dali lang. Ang hangin, mainit, no? Hindi sila naniniwala na si Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Ang paniniwala nila na siya ay propeta lamang. Na siya ay propeta lamang, na siya ay pinadala lamang ng Diyos Ama upang ganito, mayroon kagaya kay Muhammad, kagaya kay Isaiah, kagaya kay Elijah, kagaya kay Elisha. Yun ang sabi ng ibang mga relihiyon. Subalit hindi yun totoo. Sapagkat nakasulat yan sa Hebrew. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa makatuwid, mga ka-Team Jesus, wala tayong pagmamay-ari kahit na anong bagay dito sa mundo na para tayong nagmamayabang na, uy, akin yan, uy, akin yan. No. Everything belongs to the Lord Jesus Christ. At ano ang kaibahan niya doon sa mga anghel? Yan sa mga anghel. Siya ang Diyos, si Panginoong Jesucristo, ang nag-iingat ng lahat ng bagay sa mundo. Sabi niya, ikaw ang anak ko. Yan, ang sabi yan ay nasa 4. Ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Ang mga anghel, hindi niya sinabihan yan na ikaw ay aking anak, ako ang iyong ama. No. Maraming mga patutuo dito, maraming mga sinasabi dito na kung ano ang antas o level ni Panginoong Jesucristo kung ikumpara siya sa mga anghel. Kaya nga mga ka-Team Jesus, yung may bahay ka, may sasakyan ka, kaya kami rito sinasabi natin, di ba sinasabi natin, ang bahay ng Diyos ay dito, ang bahay ng Diyos, ang sasakyan ng Diyos o ang sasakyan ng ang baby robe ng Panginoon natin, ang sasakyan ng Diyos. Bakit? Kasi we do not own everything. We do not own anything dito sa mundo. Maging ang buhay natin ay hindi natin. Ay hindi natin mga ka-Team Jesus, hindi natin hawak ang buhay natin. Magig ang buhay natin. Kaya nga, yung kanta na yun, I made it my way, that is false. Galing yan sa demonyo, yung kanta na yan, yung mga kanta na yan, kaya nga mag-ingat tayo, I made it my way. No! We cannot make it on our own way, sapagkat lahat ng bagay ay pagmamay-ari ng Diyos kasama ang mga buhay natin. No? Kapag ginagawa natin na sarili lang natin at tayo ang iniisip natin, I made it my way, niluluko lang natin ang ating mga sarili sapagkat ang ating pinapagalak dyan ay ang demonyo. Sapagkat yun ang ginawa ni Satanas eh. Yun ang ginawa ni Satanas. Ano ang kaibahan ni Satanas
at ni Panginoong Hesukristo. Si Satanas, he made it his way. Kaya nga, nakipaglaban siya sa Diyos. Nakalimutan niya na hindi siya Diyos, siya ay espiritong nilikha ng Diyos Ama. Kaya nga kami, kahit ano man ang sitwasyon namin, dinideklara namin, Satanas, wala kang magawa sa mga buhay namin sa pangalan ni Hesukristo, sapagkat you are already been defeated by our God, by our King and our Lord and Savior, Jesus Christ. You go back to hell. You cannot disturb us. You cannot touch us in the name of Jesus. And by the blood of Jesus, sapagkat ikaw ay talunan na. So wala nang magawa si Satanas sa ating mga buhay because we are sealed by the Holy Spirit. Na ano man ang gagawin niya, he is just deceiving himself sapagkat we are sealed by the Holy Spirit. Yun dapat ang ating ideklara sa mga buhay natin. Minsan kasi nakakalimutan natin ang salita ng Diyos eh. Kaya nagiging, sa halip na tayo ay matagumpay, tayo ay nagiging talunan. Ay, pagod na. Ayoko makalisalita ng Diyos. Ayoko kasi magtatampo ako, bakit niya pinayaang mangyari yan? Kayong alam naman niya, pinagdasal naman namin yan, ganito, ganyan. O see? So halimbawa, itong sitwasyon namin, milyon ang halaga niyan, mga ka-Team Jesus. So kung ganyan ang sitwasyon namin, kung hindi matibay ang aming pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, hindi nyo na ako makikita ngayon. Sabihin ko sa inyo, wala na, putulin na natin tong natin. Yan, kung kami ay hindi seryoso sa aming pagsunod kay Panginoong Hesukristo, kung ang aming motibo, kung ang aming hangarin lamang ay para sa mga sarili lamang namin na makilala kami, na ganito, ganyan, okay, sige, ganyan. Wala na. Sa aming sitwasyon ngayon, sa palagay ninyo, ito ay madali? It's not easy, mga ka-Team Jesus. Kagaya kay Panginoong Hesukristo, nung siya ay nag-umpisa sa kanyang ministry, 30 years old siya. Siya ay, pumunta siya doon kay John the Baptist, kung saan sabi ni John the Baptist, I am not worthy to even to untie your sandals. Ngayon pa, ako magbaptize sa iyo, I'm not worthy. Pero sabi ni Panginoong Hesukristo, you do it to fulfill the prophecy of Isaiah. So kaya sumunod si John the Baptist, binaptismo niya si Jesus at nilublob niya sa tubig, at nung ito ay muling bumangon, ayan, nakita na mayroong dove na dumapo dito sa kanyang balikat at may marinig na salita, Behold, this is my son whom I am pleased. Kaya nga, mga ka-Team Jesus, nung tayo ay nagpabaptismo at nilublob tayo sa tubig, pagbalik natin, pagkatapos ng nilublob tayo sa tubig, kahit hindi man natin naririnig na mayroong doon sa langit na nagsasabing at walang kalapati na umano dito sa ating ating balikat, spiritually, ayon sa salita ng Diyos, nagsasabi ang Diyos Ama sa atin yan, Behold, this is my son. Behold, this is my daughter whom I am pleased. Bakit siya na-pleased? Sapagkat mas pinili natin siyang sundin, kagaya ng ginawa ni Panginoong Hesukristo, kaysa sundin ang demonyo, kaysa sundin ang mga nakapaligid sa atin, kaysa sundin yung mga umuopos, kaya naninira sa atin, sundin yung mga magulang natin na nagsasabi sa atin na huwag mong gawin yan, dahil ganito ka, relihiyon mo, nagbago ka na ng relihiyon. No? So, sa pag-ahon natin mula sa tubig, nalinis na ang ating mga katawan. Kaya nandiyan ang banal na espiritu
na ngayon ay nasa atin at kinikilala na tayo ng Diyos Ama na akin yan, huwag mong galawin yan. Okay, hayaan ko lang na ito, pagsubok pwede mong ibigay sa Kanya, pero hindi mo pwedeng galawin ang Kanyang buhay. Gaya ng nangyari kay Tito Brian kahapon. Posibleng mamatay si Tito Brian nung araw na yan, kahapon, June 4, the 4th. No? Subalit hindi pinayagan ng Diyos Ama sapagkat ginagamit siya sa ministry. Hallelujah, to God be the glory. So, nakasilyo tayo sa banal na espiritu. Sinasabi ng Diyos Ama, hindi mo pwedeng galawin yan, akin yan, may silyado yan ng banal na espiritu. Hindi mo pwedeng galawin yan. Okay, pwede mo nga hayaan kitang subukin sila sa mga ganito, pero hindi mo pwedeng galawin ang kanilang mga buhay. Hallelujah. Sige, subukin mo yang mga yan, o hanggang dyan ka lang sa pagsubok na yan. Pero hindi mo pwedeng galawin ang kanilang mga buhay. To God be the glory. See? Anong kaibahan ni Panginoong Jesucristo sa mga anghel? Si Satanas ay isang anghel na espiritong nilikha ng Diyos Ama. Si Panginoong Jesucristo, kahit siya ay Diyos mismo at binigyan siya ng otoridad ng Diyos Ama na pamahalaan ang sanlibutan, na ipagmamay-ari niya ang lahat ng bagay, subalit hindi siya naging mayabang. Siya ay nakasunod sa anong sinasabi ng Diyos Ama. Anong sinasabi niya? Diba? Nung siya ay nagtuturo na mga ka-Team Jesus, pagkatapos niyang mabaptize sa tubig, ay nandoon na nga ang banal na espiritu sa kanya, diba? At dinala siya ng demonyo doon sa wilderness dahil siya nga ay mag-prayer and mag-fasting siya ng 40 nights and 40 days. So yan, nag-fasting siya mga ka-Team Jesus ng 40 nights at 40 days. Walang kain-kain. Siguro mayroon siyang nainom na tubig, hindi man na-mention doon. At the end of his fasting, the 40 days and 40 nights, gutom na si Jesus. No? Gutom na si Jesus. Saka doon nag-umpisa si Satanas na tuksuhin siya. O kung ikaw ang totoong anak ng Diyos, ayan o, ang mga bato. Kasi gutom na siya eh. Ayan o, ang mga bato. Anuhin mo yan, bago palitan mo, gawin mong tinapay. Kasi gutom na siya eh. Siguro kung karaniwang tao siya, gagawin na yan. Mayabang ang tao eh. Ma-pride ang tao. Of course, magagawa ko yan. Pero anong sabi ni Panginoong Jesucristo? Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang Diyos. Napaparito ako upang sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Di ba? So, sinubok pa siya, ganyan, pero wala nagawa ang demonyo kasi alam ni Panginoong Jesucristo ang mga salita ng Diyos. Kaya nga, mga ka-Team Jesus, kailangang alam natin ang salita ng Diyos. Anong kaibahan? Si Satanas, nagrebelde kay Panginoong Jesucristo. Ang mga anghel ay mga espiritu lamang na ginawa ng Diyos Ama upang paglingkuran siya. Subalit ang kanyang anak, siya ay, anong nakalagay dito? Maupo ka sa kanan ko. Yan ay nasa 13. Kalanmay hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Walang ibang sinabihan dyan, kundi si Panginoong Jesucristo lamang. You sit at the right hand, at my right hand, until na mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway, itong mga principalities, si Satanas, at iba pang mga hari dito sa mundo.
So, ganun tayo mga ka-Team Jesus. Si Satanas nag-rebelde. He made it his way. Pero si Panginoong Hesukristo, kahit nandoon siya sa kalagitnaan, pagkatapos na siya ay inanoint ng Holy Spirit na no, so ready to ministry na siya, at siya ay gumagawa na ng mga milagro, pumunta doon sa templo, gumagawa ng milagro na kung saan ay ang mga bulag ay nakakita, ang mga pipi ay nakapagsalita, ang mga paralisado ay nakatayo, ang patay ay nabuhay. No? Ang tubig ay naging bino. Ang daming mga milagro na ginawa ni Panginoong Jesucristo sapagkat nandoon sa Kanya ang banal na Espiritu, ang otoridad ng Diyos Ama. Kung may mga milagro bang pwedeng gawin ng iba, yan ay mga piki. Deception lamang yan ng mga mata natin. Subalit hindi yan totoo kung wala sa kanila si Panginoong Hesukristo. Huh? Kahit doon sa kahuli-huliang yugto ng buhay ni Panginoong Hesukristo, nandoon siya sa Getsemani, sapagkat alam na niya ang susunod na mangyayari sa kanya, at bilang tao, kasi may tao siya ginawa siyang tao, di ba? Bilang tao, kung nakikita mo na ahead of time ang mangyayari sa'yo, ano bang gagawin mo? Sa palagay mo, matutuwa ka, ay ipapako ako sa cross, ay yung 40 lashes dito sa likod ko, kung saan tatalsik yung aking balat sa likod, tatalsik. 40 lashes yan, makakaya ko ba yan? O, magdadala pa ako ng cross na ang bigat-bigat, papunta sa Kalbaryo, papunta sa Golgota, magdadala ako ng cross na ang bigat-bigat, ang hapdi-hapdi ng katawan ko, magdadala, kakayanin ko ba yan? At ang finale niyan ay ipapako ako sa cross. Kakayanin ko ba yan? Yan ang tao, di ba? Nakita na niya kung anong mangyayari sa kanya ahead of time. Nakita na niya, pinakita na ng Diyos. Kung ikaw ay karaniwang tao, kakayanin mo yun? Siguro sasabihin mo, magpakatiwarik na lang ako, magpakamatay na lang ako ahead of time. Kaysa maranasan ko pa yung mga kahihiyan na yan, doon ka pupuntahan. Tusukin mo pa, tusukin pa yung aking tagiliran. Kung buhay pa ba ako, tusukin pa. Oh, grabe yung pangyayaring ginawa ni Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung babalikan natin yung mga sitwasyon natin sa buhay na iyak-iyak tayo, naghihirap ako, ang sakit, hindi ko na makakaya to. Sa demonyo yan, mga ka-Team Jesus, sa demonyo yan. We are deceived by the enemy. Bakit kami dito nangyari yung ganyan? Umiiyak-iyak ba ako at ay, bakit ganito, Panginoon? Hinayaan mo. Ikaw naman pinagsilbihan namin. Ganito, ganyan. Nagsilbi naman kami sa'yo. Nagtapat naman kami sa'yo. Bakit hinayaan mo? No. Bakit? This is yours, Lord. Patawarin mo kami kung nagkamali man kami sa hindi namin pag-iingat na ngayong sasakyan. Patawarin mo kami, but everything belongs to you. No? Ganun yun. Anong sabi ni Panginoong Jesucristo? Nakita na yung sitwasyon niya, ganun na mangyayari sa kanya. Hindi siya tumakbo. Pero anong ginawa niya? Nagdasal. 3 beses. Sabi niya, samahan niyo ako. Yung kanyang mga tapat na mga disipulo, si Pedro, sino pa yung iba niya, si John, yung kanyang kapatid, si James, yan, no? Samahan niyo ako. Guard me, bantayan niyo ako. Doon siya sa kalagitnaan ng Getsemani na malaking bato. Doon siya nagdasal, ganyan. Puspos ang kanyang pagdarasal. Puspos ang kanyang pagdarasal na halos umagos na ang kanyang pawis ay parang dugo na dahil sa nakikita niya yung
takot niya, nararanasin niya ang lahat ng ito. At sinabi niya sa Diyos Ama, hindi siya sumuko, hindi siya tumakbo, palabas, tumakbo, para layuan yung sitwasyon na yun, kundi andito siya, sumuko siya, nagpakumbaba siya. Father, if it is your will, take this cup of suffering away from me. Kunin mo po ang paghihirap na ito. Not my will, but your will be done. Isang oras siyang nagbubuno doon sa presensya ng banal na Espiritu para i-comfort siya, para humihingin yung pagbabagong gawin ng Diyos Ama na hindi niya hayaang maranasan niya ang grabing the most painful kind of death. No? Hindi natin naintindihan yan eh. Sa kwento, sa Biblia, pag binabasa lang natin, tapos, ayan, bantayan nyo ako, nandoon si Jesus. Nagdasal siya ng isang oras. Pagbalik niya, ayan, ang kanyang mga disipulo ay nakatulog. At sabi, hindi nyo ba ako pwedeng bantayan kahit isang oras lang? Yun, nakatulog sila sa paghihintay kay Jesus. Hindi nila alam yung grabe yung pain na nararamdaman ni Panginoong Jesucristo noong mga time na yun. No? Nagsusumamo siya sa Diyos Ama na, take this cup of suffering away from me. Not my will, but your will be done. Bumalik na naman doon si Panginoong Jesucristo kasi nagsusumamo siya eh. Hindi natin yun naintindihan eh. Basta yun ang kwento sa Biblia, binabasa lang natin. Pero ngayon, pinakita ng Holy Spirit. That is how intense the sacrifice of Jesus to us. At tayo, nakakaranas lang tayo ng mga maikling pagsubok, may mga ganitong sakit, may mga na-ospital, may mga hindi nangyari ang ating mga plano, may mga ganyan, nagtatampo na tayo, nagtatanong na tayo sa Diyos, nagtatampo tayo, bakit hinayaan mo yan? Alam mo naman na ikaw ang prinsipe ako, bakit hinayaan mo? No? Pero si Panginoong Jesucristo, ayan, bumalik, pangalawang beses. Father God, Abba Father, if it is your will, take this cup of suffering away from me. Hindi siya makapagsalita. Yun lang makaya niyang salitain. Ang kanyang puso ay grabe ang pain, ang burden niya, grabe. Iniisip niya, I cannot do this. I cannot do this. Physically, I cannot do this. I cannot do this. Isang oras siyang nagbubuno doon sa presensya ng banal na Espiritu. Nagsusumamo sa Diyos Ama. Diyos Ama, anak mo ako. Hayaan mo bang maranasan ko ang ganong sakit na to? Kaya mo namang baguhin ang plano mo. Kaya mo namang baguhin ang sitwasyon ko. Tila hindi nakikinig ang Diyos Ama sa kanya. Naubos ang isang oras niya. Bumalik siya doon sa kanyang mga disipulo. At ganun din. Nakatulog pa rin sila. Hindi sila nakatiis sa loob ng isang oras. Nabantayan si Panginoong Jesucristo, nakatulog pa rin sila. Hindi sumuko si Panginoong Jesucristo. 3 beses na bumalik siya doon sa lugar na yun. At nagdasal. Father, Abba Father, take this cup of suffering away from me. Not my will, but your will be done. Andun siya, sa oras siya, na nakikipagbuno, humihingi sa Panginoong Diyos Ama ng tulong. I cannot do this. I cannot do this on my own. I cannot do this.
Pero yung banal na Espiritu, ang nag-comfort sa Kanya. Kaya mo yan. Dahil yun ang plano ng Diyos Ama. Kaya nga, ang John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoong Jesucristo, na kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ay totoo. Kaya ayun, sa loob ng 1 oras na yun, sabi ni Panginoong Jesucristo, hindi man nakikinig, hindi man ako inayaan ng hindi man sumagot ang aking ama sa aking plea, sa aking pagsusumamo. Abba, Father, let your will be done. Oh. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos Ama. Kasi mahal ng Diyos tayo. Tayong kanyang mga nilikha sa kanyang imahe, image and likeness. Mahal niya tayo eh. Kaya hinayaan niyang magsakripisyo si Panginoong Jesucristo at makaranas ng ganong hirap. Para sa ganon, kung tayo man ay naghihirap ngayon, kung mayroon man tayo mga pagsubok na nararanasan ngayon, balikan natin ang krus ni Panginoong Jesucristo. Balikan natin si Jesus. Nakaranas kami ng ganong hirap. Nakaranas ka ng ganong sakit. Pero kung ikumpara mo yung naranasan ni Panginoong Jesucristo sa krus, hindi natin kayang ikumpara, mga katinjisas, ang anumang nararanasan natin ngayon sa kanyang naranasan. Anong kaibahan niya sa mga anghel? Sumunod siya sa kalooban ng Diyos Ama. Diba? Sabi niya doon sa mga salita niya, sa Matthew, Mark, Luke, John, I came here not on my own, but to fulfill the will of my Father in heaven. So kung marito siya sa mundo, hindi dahil sa sarili niyang kalooban, kundi para sundin ang kalooban ng Diyos Ama. So, sinakripisyo ni Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay alang-alang sa atin na kung sino man ang maniwala sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi mamamatay, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi nga ni Pastor Jeremiah, kasi nga palagi kaming manonood kayo kay Pastor Jeremiah, mga katinjisas, nasa YouTube yan, magpapatibay yan ng inyong pananampalataya. Ang sabi ni Pastor Jeremiah doon sa YouTube, no? Sabihin nyo lang, turning point. Ang kanyang ministry, ang tawag ng kanyang ministry ay turning point. Pastor Jeremiah. Ang sabi ni Pastor Jeremiah, kung tayo ay wala kay Kristo, dalawang beses tayong mamamatay. Diba, mamatay man ang tao sa mundo, diba? Mamatay man tayo, diba? Tayo ay mamatay, no? Alam natin yan, lahat tayo ay mamamatay. Kung wala tayo kay Kristo, dalawang beses tayong mamamatay. Bakit? Ang kamatayan natin dito na pisikal, at ang kamatayan nating espiritual doon sa impyerno. Yun ang ating second death kapag wala tayo kay Kristo.
Pero kung tayo ay na kay Kristo, ang ating kamatayan, no? Ang ating kamatayan, mga ka-Team Jesus, ay isa na lang. Isa na lang. Sa physical, 2 beses tayo ay isa lang ang physical nating na kamatayan, no? 2 beses tayong buhay. We die once, we live twice. Oh. Pero kung wala tayo kay Kristo, we die twice. Ano ibig sabihin yan? Alam na natin, kung wala tayo kay Kristo, ang ating kamatayan ay dito sa physical. At ang spiritual na kamatayan. Pero kung tayo ay na kay Kristo, we died once, we live twice. Bakit? Nung tayo ay wala pa kay Kristo, we are considered dead. Dead na tayo, wala tayo kay Kristo. Di ba? Nandun yung sa Romans. Pero nung nandito na tayo kay Kristo, at tayo ay nabaptismo sa tubig, at tayo ay naging born again, yun ang sinasabi doon. Kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Patay na tayo eh. Ang ating kamatayan, tayo ay buhay na uli nung tayo ay naging born again Christian at nagpabaptismo tayo sa tubig nung tayo ay bumangon, bagong buhay na tayo sa Espiritu. So, ang buhay natin ngayon ay ayon sa Espiritu. Kung tayo man ay mamamatay physically, tapos na tayo niyan. Ang ating Espiritu ay lilipat lang doon, mag-transfer lang ng residence. Dito sa lupa, pag-close ng bintana, pag-close ng door dito sa lupa, yun naman ang pagbukas ng pinto doon sa langit. Ganon ang mga taong naniniwala kay Kristo at sumusunod sa kanyang mga salita. No? Our last day here on earth will be our first day in heaven. Kung hindi pa dumating si Panginoong Kristo at hindi pa magra-rapture. Kasi kung tayo ay born again Christians na, mga ka-Team Jesus, hindi na tayo nabubuhay sa ating mga laman. Kaya nga tayo, pag may mga pagsubok tayo, sa halip na layuan natin si Panginoong Kristo, sa halip na magtampo tayo, sa halip na ganyan tayo, mas lalo, kagaya kay Panginoong Kristo, anong ginawa niya? Nagpipray siya, intense ang prayer niya. Mas lalo tayong magsusubsob sa presensya ng banal na Espiritu upang palakasin niya tayo, makakaya natin ang lahat ng ito sapagkat hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Panginoong Kristo. Lahat ng bagay sa mundo ay pagmamay-ari niya, maging ang buhay ko. Ang buhay natin. Hallelujah. Naway kinatagpo kayo ng ating Panginoong Kristo at napalakas ang inyong mga pananampalataya sa Kanya. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoong Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong revelation. Salamat po. Masarap na iyong mga salita.
Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na mas ang tiningnan namin ay ang aming mga sitwasyon at kami ay nagtatampo sa inyo, kami ay naiinis, nagagalit, nagrereklamo. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. Hindi namin na-realize ang pagmamahal ng Diyos Ama sa amin na isinakripisyo ka na kanyang mismong anak. Na kanyang mismong kaisa-isang anak ay isinakripisyo niya para sa amin. At kami na nakaranas lamang ng kaunting inis, ng kaunting sitwasyon, ng kaunting pagsubok, ay akala namin na kung sino-sino kami na nagreklamo sa inyo, Panginoong Jesus. Akala namin kung sino kami nagreklamo sa Diyos Ama sa aming mga sitwasyon. Patawarin mo kami, Panginoon. Diyos Ama, patawarin mo kami. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa pagsunod mo sa Diyos Ama upang kami ay may ligtas. Hindi namin kayang tumbasan ng iyong sakripisyo sa mga buhay namin. Gawin mo kami karapat-dapat sa iyo, Panginoong Jesus. Nagamitin mo ang aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for comforting us. Thank you, Lord, sa anumang aming mga pagsubok sa buhay. Salamat, Panginoong Jesus. Na nandiyan ka sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Holy Spirit, for revealing to us the truth, for revealing to us the love of God. Salamat po. At nararanasan namin ang kagaanan ng aming mga loob, ng aming mga nararamdaman. Kahit gaano pa makabigat ang aming nararanasang problema ngayon, salamat dahil nandiyan ka. At hindi kami nag-iisa. Napakabuti mo po, Panginoong Diyos Ama. Panginoong Jesucristo, Manal na Espiritu, maraming salamat po sa katugumpayan ng iyong Bible study. Lead us, guide us. Here we are. We offer our lives to you. Preserve and protect us. Cover us with the blood of Jesus as we declare that no weapon that form against us shall prosper in the mighty name of Jesus. Ingatan mo ang bawat pamilyang nandito, Panginoong Jesucristo, at hayaan mo pong patatagin ang kanilang mga pananampalataya sa iyo na hindi namin makalimutan ang iyong sakripisyong ibinigay para sa amin, na hindi namin makalimutan ang pagmamahal ng Diyos Ama. Kaya nararapat lamang na mahalin namin ang aming kapwa. Nararapat lamang na mahalin namin unang-una ikaw, Diyos Ama, dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng iyong pagtuturo sa oras na ito. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal. At anuman po ang mga pangangailangan ng iyong mga kanakan, Panginoon, I declare, Father God, blessings upon blessings. I declare healing. I declare renewal of the mind and the heart, Father God. I declare, Lord, strength, Lord God. Patatagin mo ang kanilang mga pananampalataya sa iyo, Panginoon, na ikaw ang kanilang pangahawakan at walang iba. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papuri at parangal. Sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen, Diyos Ama. Hallelujah. Ayan, mga kating Jesus. Oh, to God be the glory. No? Ang ganda ng salita ng ating Panginoong Jesucristo, mga kating Jesus. Rebuke is real. Sinong na-rebuke ngayon, mga kating Jesus? Rebuke is real. Na-rebuke is real na naman tayo. At napakaganda, no? Napakasarap ng salita ng Diyos, no? Mga kating Jesus. Kahit na tayo ay na-rebuke, pero kapag ang banal na Espiritu kasi ay nandito, ang linaw-linaw na naiintindihan natin ang mensaheng nais niyang iparating. Grabe, napakabuti ng Diyos.
So, wag kayong mawala sa ating ang mga wala bang ano Sharon, wala bang qualified na maging Team Jesus member ngayong month of June or July? Sino ba ang mga dapat qualified na? Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye. Mag-ano pa tayo ha kung sinong mananalo. Mag-raffle draw pa tayo. Na sinong nanalo nung nakaraan, Sharon? Hindi ko na nga naalala yung nakaraan, di ko pa na-post. Sinong nanalo nung nakaraang ano, Sharon? Yung nakaraang linggo ba, nakaraang Saturday. Sino nanalo, Sharon? Sino yung pinili ng Diyos? Sino yung pinili ng Diyos, Sharon? God bless us all. Sinong pinili niya? Nung nakaraang linggo? Hindi ko pa na-post. Ang dami kong mga dapat i-post pala no. Nabacklog na. Oh. Sino yon? Ay, si Sharon pala yung ano, Sharon! ikaw pala yung pinili, oh. Napagpala niyo na ba si Sharon, mga ka-Team Jesus? Siya pala ang pinili ng banal na espiritu. Hanggang sa muli, hindi ko pa na-post. Marami pa akong ipopost dyan. Hindi ko pa na-post. Lord, tulungan mo ako. Jesus loves us. See you then. Sandali lang. Hintayin niyo ako. Okay, bye-bye. Hindi ikaw, Tita Jane. The other week ka pa. The other week. Diba? Tapos, yung last week si Sharon. At this week, ay pipili na naman ang banal na espiritu ng sino ang kanyang pipiliin, no? So, see you then in few minutes. Okay, bye-bye. Jesus loves us.